Okay. So, dun sa mga wala po noong nakaraang linggo, hindi nakaraang linggo yun. Matagal na yun. Weeks ago. Nagsimula po yung membership class natin for the introduction. Mainly, ang diniscuss lang naman po natin doon is all about what membership is and why I should be a member of it or a member of a church. Well, inisa-isa natin yung basis for church membership, yung Old Testament census, yung New Testament discipline, yung eldership, all points to the general idea na the church has always numbered his or her members. Thank you po. And with that, we concluded by saying, so what should membership should be? So basically, who are the members of the church? And I cited two in my introduction, yung dalawang maling example. Either we become a member because we are born into it. Pinanganak tayo doon. And lagi ko sinasabi, wala pong problema kung pinanganak kayo sa church, member kayo ng church, kasi bata pa kayo. Pero given na hindi kayo lahat bata, matatanda na kayo, then hindi ang reason nyo for joining the church is because pinanganak kayo doon. Ang second kasi, na reason, which is lagi kong din na-experience, is kaya kayo member ng church kasi active kayo dito. So halimbawa, kasi nandito yung mga kaibigan ko, gusto ko silang kausap, lagi ko silang nakakasama, that's membership by activism. And that's not membership is all about. Actually, if you think about it, majority ng fellowship churches today or fellowships, the GCFs, the CCFs, or the VCFs, all points to this kind of membership. Basta member ka ng ng small group nila or ng D group nila, or nagli-leadership course ka sa kanila, basta may activeness ka doon sa program, then you're counted as a member. But we already discussed last time, which is we'll just spend just few minutes lang explaining that that's not why you become a member of the church. We become members of the church, and I emphasize that by saying that we are members of the church because of credible profession of faith. Wala nang ink. Ay, basta of faith. Okay. And in-explain ko yan, mahaba-haba yun kasi in-explain ko what saving faith is defined. It is defined with knowledge, with assent, and trust. Hindi ka pwedeng magkaroon ng saving faith without you professing it. With knowledge, meaning alam mo dapat. So, pag pinag-uusapan ang credible profession of faith ng membership ng church, it has always been reformed. Actually, historically speaking, ang nagme-make sure na credible professor of faith ka is Reformed churches yan. Reformed churches. So, that's why we want to point out na kung gusto natin maging member ng Reformed Church, dapat ang mindset natin, hindi yung dahil active ako dito. Hindi dahil sa pinanganak na ako dito, no choice na ako. Hindi. Each individual member or who wants to become a member of the church must prove that they are credible. Pastor, anong ibig sabihin ng credible? Tama ba? Credible. Yung incredible ba? O yung kamangha-mangha? Ang ibig sabihin ba ng credible profession of faith, kailangan meron akong magandang testimony. Dati akong drug addict, mamamatay tao, ngayon mananampalataya na ako, Kristo, nagkakaroon na ako na evangelism sa prison. Yung ba ang credibility ng testimony? Hindi po. Credibility means, to put it in financial terms, you can take it to the bank. Meaning, credible ba? Pwede ba kitang pautangin ng pera kasi nagbabayad ka? Yun ang ibig sabihin ng creditable eh. Credible ba? Ibig sabihin ba, pwede ko bang kang tanungin ng mga reasons mo bakit ka member ng church na ito at makakasagot ka ba sa akin? Yun ang credible profession. Tingnan niyo po, tatlo po ang anak ko, di ba? Si Eli, si Amos, si Nate. Si Eli po ay 17 na.
bago po yan tumanggap ng Lord's Supper kasi naging communicant class po yan. Member yan ng church kasi I'm a member professing. Adult, I'm the head of the family. Member siya. Pero umabot sa point na communicant siya bago siya mag-take ng sacrament, ng Lord's Supper, kinailangan na kausapin siya ng mga elders, okay, mag-go through siya actually na communicant class, and then kausapin siya ng mga elders, at tanungin, hindi tinanong, tinanggap mo ba si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Kasi sadly, that's become the minimum level of acceptability na you are truly a professor of faith. Kasi halimbawa, pag tinanong kita, tinanggap mo ba si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Ano ba sasagot niyo sa akin? May nagsabi ba hindi? Ano ba naman? Obviously, di ba? Walang magsasabi ng hindi. Therefore, that's a minimum. That's the barest minimum. I understand the intention. The intention was to check as to whether or not that person believes in Christ. But the belief itself must be credible, meaning I can ask you questions about the faith and then you can credibly reply back to me and I can assess, okay, alam niya. Therefore, it requires knowledge. Tama ba? And kapag knowledge ang pinag-uusapan, allergic tayo dyan. Tama ba? Nag-high school nga ako, nag-college ako, hindi ako nagbukas ng libro, Pastor. So ngayon, sasabihin mo sa akin, para lang maging member ako ng church, kailangan may certain knowledge ako? Ang sagot is straight yes. Straight yes. Because kung Kristiyano ka nga at ganun ka nga nung college at high school, and seryoso kang estudyante, ang sasabihin ko sa'yo, yun nga pinag-aralan mo eh. Hindi life and death ang pinag-uusapan. Ito, eternity pinag-uusapan, hindi mo inaral? Ano nangyari dyan? Akala ko pa naman matalino ka. Pag ikaw naman yung tipo ng tao na sinasabi mo, hindi talaga ako studious na tao eh. Hindi talaga ako mapag-aral. And sasabihin ko sa'yo, dapat lang ngayon pag-aralan mo. Kasi pwede kang mabuhay sa mundong ito na meron kang job na hindi mo naman inaral, probably, I don't endorse it ha, kung may trabaho ka na hindi mo pinag-aral, mali yun. Pero ang sinasabi ko lang, pwede. Pero hindi maaari na sinasabi nating mananampalataya tayo at hindi natin alam kung ano yung pinananampalatayanan natin. Sabi mo, you love your God with all your mind and your soul. It's simply saying the whole aspect of the person. And you cannot say that you love God and hate His Word. And you despise truth. So, hindi pwede. There must be knowledge. Therefore, in order to form a church, if that is the case, then the only way for us to be preparing members, okay, to become professing members of the church is to teach them doctrine. Akala ko ba, Pastor, kailangan lang nagdi-disciple. Kasama yun. Pero hindi ka makakapag-disciple kung hindi mo idinidisipulo yung doktrina, kundi yung sarili mong doktrina. Ang doktrina pinag-uusapan natin, pag sinabi natin doctrine, masyado lang mataas yung expectation, pero basically, any set of teaching. That's it. And if it is a set of teaching, and if this is a Christian church, therefore, our expectation is we will be taught Christian doctrines found in Scripture. And dito po, lumalabas ang Reformed churches ay consistent sa kanilang practice. Walang Reformed church na hindi doktrina ang naging basis for accepting any member. Pastor, hindi ba discriminating yon? Discriminating in a sense. Pero, hindi discriminating sa age, race, ano pa ba? Gender. Kasi, it doesn't matter how young you are or how old you are, kahit senior citizen ka pa. Pastor, senior citizen na nga ako. Oo nga eh. Ang sagot ko is, di ba dapat na nga? Senior citizen ka na nga eh. So, habulin na natin. Sayang yung panahon eh. Malapit na, correct.
kung bata pa siya, di pa siya nakakaintindi, di turuan mo na. Para kapag umabot na dyan sa pagkakaintindi niya, yung batang yan, lalaki yan, ang maaalala lang niyan, is yung nag-aaral tayo. At isipin niya, siguro mahalaga yun. Yung dalawa, yung naka-yellow sa blue. Ang isipin niyan, ano ba yung pinagagawa nila dyan? Bakit sila nandito? Naiinip na nga kami, naantok na nga kami. Anak ko nga, tinan mo, walang ginagawa kundi maglaro Pero andyan yan, kasi wala silang choice. Kasi ang maiintindihan lang nila dyan, siguro importante yung ginagawa nila. Kasi nandun sila lahat So, doctrine matters and doctrine must be the only condition for you to become a member. So, hindi age, hindi race, hindi gender. Pwedeng babae, pastor. Pwedeng babae for membership. Wala naman pong dinidiscriminate. Ang sinasabi lang natin, for leadership, it must be male. Pero for membership, male and female are all accepted. Race. Isa lang race natin, wag na natin pag-usapan. Wala naman pong ibang race dito, ano? Okay. So kung ang iniisip natin is credibility ng profession natin and that requires knowledge and for us to teach doctrine, then the church must begin the church with the surest foundation, which is the doctrine of the church. So what would be the doctrine of the church? Yan, doon tayo magsimula. Since this is parang membership class 1, no? 7 ito. Ito na yung pinakamadali. Itong class na to. Ito pinakamadali, isang oras to. I've taught this several times. Itong class na to, since this is general knowledge of history of the church, madaling matanggap. Pero yung mga susunod is heavy doctrinally. So wala lang, pine-preempt ko na kayo kasi baka isipin niya, Pastor, grabe. Hindi naman ako nagseseminaryo. Opo, sorry po talaga. Ngayon pala mag-a-apologize na ako. Masakit ba? Oo, masakit, Pastor. Hindi ko kinaya Okay, sorry na. Pero ganun po talaga. Titiisin mo yon. At, Pastor, kailangan naiintindihan ko? Oo, kailangan naiintindihan mo. Bakit? Kasi kailangan credible. Tatanungin ba talaga ako? Well, yes, tatanungin ka talaga. Lalo na pag ako naka-interview sa inyo, di tatanungin ko kayo. Sabihin, huwag tayo magpa-interview kaya kay Pastor. Doon tayo sa madali natin mabobola. Pwede rin naman, pwede nyo naman dayain nyo, pero it will not help you. Anyway, kahit sa kayo magpunta, bullying kayo niyan So kailangan, so ito na yung pinakamadali. And yung pinakamadali is church history at bakit tayo Reformed Church. Okay, so let's discuss. So so ang gawin natin, mag-allocate tayo ng mga around 30 minutes to discuss. I'll discuss all the questions. Around 30, 45. Pagod na ako ng by the time. Pero mas maganda, open question, since iba't iba tayo ng pinanggalingan, mag-ask tayo. And I usually want people to ask questions based on what we're talking about, Kasi baka tanungin niyo ako, Pastor, meron po akong problema sa bahay yung kapitbahay ko po kasi maingay. Ako naman, maganda, okay nga, problema yan. Pero hindi namin problema ngayon yan dito. Okay, so let's try to, di ba? Let's try to make sure that we ask the questions specific to the topic. And the topic is, what is a Reformed Church? So what is Yan. Bago tayo diba? Ang nagsasama ng tapat, nagsasama ng maluwat. Wala akong tinago sa inyo. Ibig sabihin, hindi ko kayo ginoyo, hindi ko sinabi sa inyo, hindi, ang Reformed Church, lahat accepted. Ay, sorry. Hindi po ganun yun. Wala pong ganun kasimpleng sagot sa Reformed Church. Ang Reformed Church po ay kahit sino at anong pananampalataya mo, pwede ka. Hindi po. Sorry. Hindi rin. So, pag tinanong, what is a Reformed Church? There are three descriptors that describes to us what is a Reformed Church. So, dito natin maiisip, so hindi pala ako part ng Reformed Church before. Yun yung gusto kong matapos natin. Okay. Ang una, it must be
It must be, nabasa niyo po ba? Secret yan eh. Hindi. Yan. Nabasa niyo? Scriptural. Unashamedly, do not accept any human authority except the divine authority of the Word of God. Kapag kaya po minsan nasasabihan ng mga reform, mayayabang. Hindi sila mayayabang for some sense lang na trip lang nila. It only sounds mayabang kasi ang tingin nila, ito naman to ibig mo sabihin, ikaw lang ang tama. Kami lahat mali. Ang sasabihin ko, may mga mali ako sa buhay, sasabihin ko sa inyo. Pero sa bagay na ito, itong bagay na ito, isa lang ang tama. Either ako o ikaw at ako ang mali, ikaw ang tama. Pero hindi ako papayag na lahat tayo tama. O lahat tayo, pwedeng lahat tayo kasi mali eh. Pwede yun. Pwede bang lahat tayo mali? Pero pwedeng may tama sa atin, pero kapag yun ang tama, the opposite must be false. Hindi yung lahat tanggap. Yung bang sasabihin natin, pastor, ibig mo sabihin, lahat, yung mga hindi reform, mapupunta sa impyerno, yun agad eh. Yun yung mga hard, questions eh. Banatan na natin habang maaga pa, di ba? Ang sagot is, we do not judge if a person is going to hell or not because that is by God's appointment and judgment. But I am sure, if that person believes in a heresy, believes or part of a cultic church, there is no hope for him except to believe what is the Bible teaching, what Christ taught in His Word, and salvation that comes from Him alone. Kapag yun ang sagot, hindi ko ginudge. Pero sure ako doon sa judgment na yun because that's what God says in His Word. So, tunog lang mayabang, tunog lang, di ba? O hindi, mayabang, pastor, mayabang. Hindi, tunog lang yun. Tunog mayabang lang yun. Pero, that's the confidence that you get from God's Word. So, it must be unashamedly, or unapologetically scriptural. Bakit kayo nagsama-sama sa church? Sasabihin sa akin, abay, malay ko, pastor. Di ba ikaw nag-iha sa akin? Sabihin ko sa'yo, yun na nga ang problema eh. Bakit ka nga ba nandito? Kasi, ganun nagsisimula. As a rule of thumb, walang church na nagsimula sa bula. Tama po ba? Putok po ba kayo sa buho? Putok sa buhok? Hindi. Bukok. Anyway, putok sa... Oo. Hindi naman kayo galing sa bula, tama? Wala, hindi naman. So in short, nobody lives in a vacuum. So in short, itong church na to, one way or the other, formed without the people realizing why they're here. The credible answer is why you become a member of this church is, the most credible one is because you believe this is what the Bible says to be true, right, and I believe it, that's why I did it. There's no other answer na credible. So, kailangan sagutin na nandito ako dahil sa Scripture. Yes! That's the tip number 1. Pag ang sagot mo is, nandito ako kasi niyaya lang ako ni Pastor Olan, wala akong choice, kawawa naman kayo. May choice kayo. Sabihan niyo si Pastor Olan, huwag naman kayong puwersahin. Diba? Huwag naman ganon. At certain level, yung mga anak mo, pwede mong gawin yun. Asawa ko. Opo, asawa ko po. Yung dalawa, wala naman choice yan. Tingnan nyo, wala silang magawa, di ba? Wala silang choice. Pero kayo, may pumipilit ba sa inyo? Wala. Pero hindi dahil sa nandito kayo, matik yun. Hindi, kaya nga ako nandito, pastor eh. No. We're talking about credibility. Why are you here? And if that answer would be for any other reason aside from because this is what the Bible teaches, then that's not credible. That's not reform. Okay, next. The church is ecumenical. Okay.
Ano ibig sabihin ng pastor? Sasama na po ba kami sa Unida Ecumenical? Yeah. Anyway, hindi nyo nag-gets yung joke. So anyway, sama na lang ba kami kay Pastor Bicomo? Hindi yun. That's actually a wrong sense of the term. Ecumenical means you adhere to the 4 creeds of the Christian faith. Namely, what are the 4 creeds? Number 1. Ano tayo? According to the history. Ano muna? Opo, yung apostle is technically nasa baba. So, Nicene. At nauna si Athanasius. Sundan na lang natin yung nandito. Kasi nandito yan eh. Kesa magkamali pa ako. Okay. Sorry. Inuna niyo yung Apostles' Creed dito. Okay, fine. Apostle. Although historically, I'll explain, hindi naman yan ang una talaga. Apostles' Creed. Nicene. Nicaea. Nicene. Athanasian. And Chalcedon. Definition. Okay. So, 4. Pastor, anong bearing? Ang bearing nito is, hindi ka kulto. Bottom line. Pastor, ibig sabihin, respetado. Meaning, I call my Baptist brothers, my brothers in the gospel. I can even call my evangelical friends. Friends, kasi galing ako na evangelical eh. Pero hindi mo ako pwedeng i-mix sa isang kultong naniniwala na si Kristo ay tao lang. Okay? Alam ko na hindi kasing tapang ng mga taong ebangheliko ngayon na kumprontahin yung pagiging kulto ng marami sa atin, pero maraming kulto, pero hindi katulad noon, mas matapang dati. Ngayon hindi na. Ngayon peace, love na eh. So hindi pwedeng kulto. Bottom line, pag inaral mo to, ang conclusion mo lang, hindi ka pwedeng Jehovah's Witness, hindi ka pwedeng Mormon, hindi ka pwedeng INC, hindi ka pwedeng Foursquare. Kailan din? Ha? Hindi ka pwedeng Dating Daan, Church of God. O ano pa? Ha? In fairness, in Fairview. Sabadista kasi lang yung issue and good works. Pero they're Trinitarian. So kung Trinitarian yung church, tanggap. Pastor, yung Romano Katoliko ba ay kulto? Hindi po. Apostate po ang tawag doon because while they believe in the Trinitarian God, they have repudiated the gospel of our Lord Jesus Christ. So, apostasy. So, hindi yun kasama dito. It dictates also kung sino ang mabibinyagan. So, sino po lumaki sa Romano Katoliko? Show of hands na lang, para alam ko lang. Lumaki. Lumaki ka pa? Akala ko second gen ka. Hindi ka second gen? Roman. Hindi lumaki. Pero ibig sabihin, hindi kayo second generation Christians? Third ako eh. Third na ako. Fourth actually. Third ako. Third. So hindi ako lumaki doon. So yung bautismo nyo bilang Romano Katoliko are valid. Hindi kailangan i-rebaptize. If you've been rebaptized, that's unfortunate but don't need to repeat it. Pero kung galing kayo sa kultong church, dati kayong membro ng Jehovah's Witness, galing kayo ng Iglesia ni Cristo, galing kayo ng kung ano-anong naniniwala na si Cristo ay tao lang, kailangan kayong bautismuhan kung magpapamember kayo ng church. Pastor, dati akong Unida, magpapabaptize pa ba ako? Tatanungin kita, binaptize ka na ba sa Unida? Opo, kulto ba ang Unida? Hindi. Hindi ka kailangan bautismuhan. Hindi, okay lang. Okay pa. Ibig sabihin, Pastor, ngayon ko lang naintindihan. Oo, baptism doesn't follow your understanding. That's conversion. It doesn't matter kung kailan mo naintindihan. If you receive the water already, then that's valid. Kung ang Unida ay naniniwala sa Trinitarian God, hindi sila apostate, actually, basta Trinitarian God, then that's valid.
So, valid yun. So, Pastor, ibig sabihin pala, itong membership na to, hindi ko kailangan magpabaptize. Hindi kung baptize ka na. Mga kapatid, wala pong swimming pool, di po natin kailangan ng kahit anong paraphernalia para mapatunayan lang na kayo mananampalataya, except if you profess it. Okay? Wala pong magic ang tubig, mga kapatid. Wala po yung cleansing power. Galing lang hindi yan sa gripo. Okay? So, dapat, kung kayo baptize na, it's membership ang tinatawag. Okay, so that clears it. Okay, pangatlo, finally, which is this separates. Ano daw yun? Ewan ko nga eh. Confessional. Ayan. Doon tayo magpunta sa confessional. Pastor, naniniwala ako na reformed ako kasi naniniwala ako sa tulip. Hindi pa ba sapat yun? Alam niyo po yung tulip? Total probity. Okay, wag na. Okay. Hindi pa rin ako reformed nun. Hindi pa. Kasi technically speaking, it's not about you believing a set of doctrine. It's about the church believing and you confessing the same belief. So, what makes a Reformed church reformed? Kahit na let's say scriptural naman, tama? Maniniwala naman kayong pinagalingan yung church scriptural naman o si pastor ang scripture doon? Ecumenical naman kasi nagre-recite sila ng Apostle Creed. Okay, fine. Pero walang doctrinal standard. Ano na po yun? Red flag na po yun. Parang ang sasabihin is, hindi. Kung ano man yung doktrina natin, let it flow. Let it flow. Minsan gantong doktrina natin, minsan ganoon, no? Minsan ganire. Depende sa pastor. And yung stand niya is nakadictate kung sino yung pastor. So halimbawa, may passionate pastor, may Calvinistic Eh di sige, Calvinistic kami, mga membro. Dumating, pinalitan, nagkasala, siguro nahulog sa kasalanan. Di umalis, napalitan ng Arminian. Arminian na! Okay, ay puro Arminian na yung church member. So sinusundan ng church, kay kung ano yung sinasabi ng pastor. Di si pastor na yung Kristo nyo, siya na yung scripture, ano? And in that sense alone, that's not already a Reformed church. It's not even a Christian one, if you'd ask me, di ba? Okay, so that's important. Kasi one way or the other, kaya natin ito ginagawa, it's not so that we have the highest vote by democracy. Alam niyo po yung democracy? Democracy. The voice of the people is the voice of God. And it's not about dictatorship. Kung sino ang namumuno, siyang masusunod. Hindi po. It's Christocracy. Kung ano yung sinabi ni Kristo, yon ang masusunod. Christocracy. Pastor, ano yun Spell nga, spell. Kristo. Ganyan. O may H. Ito po, yung Y. Anyway, alam niyo naman yung ibig ko sabihin. Christocracy. Christocracy. Meaning si Kristo ang namumuno. Okay? Saya wag na, mabibidyo pa, mali-spell. Okay, Christocracy. It must be what Christ said. And the confessional standard guards you of unwanted and heretical teachings of the day. So, pastor, ibig mo sabihin, hindi lang pala si pastor ang mag-aaral ng confessional standard. Akala ko yun yung trabaho niya. Para ako naman, kawawa naman yung pastor na yun, ano? Ginawa niyong expert sa doktrina para kayo, hindi kayo expert. Hindi po. Lahat ng member are expected to know and to adhere to specific sets of doctrine, and it must be from the confessional documents in order for them to be regarded as a reformed believer. Malinaw po yun? Pastor, grabe. Ibig mong sabihin, there are sets of doctrines na kailangan kong pag-aralan. Knowledge Ay, wala dito. Knowledge, and then assent, and then trust? Yes. Mahaba, yun na.
Mahaba. Kasi ako din inaaral ko siya, mahaba siya. Oo nga, mahaba nga siya. Although, sabi ko nga sa inyo, you'll not man be judged or hindi naman kayo i-quiz. Wala namang quiz dito. Ayaw kung gagawin ni Pastor Rola. Wala quiz. Hindi rin naman kayo right minus wrong. Wala namang ganon. But the expectation is, credibly alam nyo ba? If sabihin mo sa akin, Pastor, wala akong kalam-alam, I'll be ground zero. Then, when should you start? When? Sige, when? Then you start now. Then that would be the journey, ang tawag doon, journey to becoming a reformed church. Kaya kasi magugulat ka, kapag meron na lang isang beses, narinig ka, nag-declare, reformed church na sila. Ang sagot ko naman, so sino ang reformed doon? Si pastor daw. Si pastor. Hindi pwede yun. What makes the reformed church reformed is that the whole body subscribes to a confessional standard. Which is, Pastor, anong confessional standard? Doon, that's the right question. Well, since I am the one speaking here, diba? Wala naman kayong choice. Marami naman choices. Ilalatag lang natin, our Presbyterian brothers hold to the Westminster Confession of Faith. So there are 3 documents, the Westminster Confession of Faith, the Westminster Larger Catechism, and the Westminster Shorter Catechism. The Confession of Faith is for the entire church, the Larger Catechism is for its pastors, and the third one is for its youth and for the teaching of the church. So yung tatlong yon must be adhered to if you're a Presbyterian church. Pastor, may kilala akong Presbyterian church, hindi naman nag-a-adhere doon eh. Di iikot lang sa iyo yung tanong. Then, ano ba ang nagde-define sa reform, sa pagiging Presbyterian? Yung tinawag mong sarili mo na Presbyterian, o you adhere to a specific belief? Ang sagot is, you adhere to a specific belief that made you Presbyterian. So, Pastor, kung yun ang Presbyterian, ano tayo? Ang tawag sa atin ay Continental Reformed. So, nasa listahan mo, kailangan sagutin Scripture ang nagdahilan. Bakit? Pangalawa, kailangan, sabi ni Pastor, Continental kami. Okay pa yun. So far, okay pa. Bakit kailangan Continental? Ganito po. Because in the history of the reforming period of the church, which was in the 1500 with Martin Luther, and it continued until John Knox, there are three main branches of the Reformation. There are 3. Lutheran, yung Continental actually. So ito na yung Dutch, ito na yung French, Dutch and French. German. Well, andito yun. Okay, mamaya na. And then, English. Okay, so it's not accurate to say that the Reformation happened in a singular event. No, the Reformations, plural, happened on a specific period. The Reformations started with Germany, Luther. Okay? So Luther began with the movement, pero hindi nagstay yon. Afterwards, they become a Lutheran church. So that Reformation resulted to the Lutheran church. The second one, which is related to, but outside from Germany, alam niyo naman po na German monk, si Luther, di ba? And outside that, sa continental side, sa French side, si Calvin. So si Calvin started his ministry in Geneva, pero essentially the influence, okay, is on the continental. So ang definition ng continental, pag sinabi mong continental, sa Europe, any country doon except
British, Scotland, o yung Great Britain na tinatawag, Irish. Yung lahat ng nandito sa main island, yung malaki-laking kontinente, kaya continental ang tawag, yun ay Continental Reformed Church. And Netherlands, Dutch, French, yun na yung pinakasikat eh. Yung Geneva nga, yung Swiss Reformation, are all related to that. Kaya tawagin na lang natin continental. However, on a separate reformation, okay, began with the Brits, English. Kung meron kayong mga hilig sa history, it's noteworthy to understand si Queen Elizabeth because that's when it started. And then si John Knox in Scotland, and that's basically English Reformation. And this is where you have the Continental, di ba? Ito'y Lutheran, kasi kay Luther Continental, which is yung sa atin, in English is yung Presby. Alright. Okay. And historically speaking, yung mga Presbyterians natin started with the Church of England and then separated from it because of the Puritans. Narinig niyo na po ba yung mga Puritans? Hindi po pangalan ng labadang ng sopa. Hindi po tawag, ha? Puritans. Narinig niyo na po sila, yung Mayflower na tinatawag. Okay. So, pag sinabi natin Puritans, ito yung mga individual churches and groups of people na naglabasan sa England, nagpunta ng Amerika, and started their churches there in the colonies, ang tawag. That's the 1700s. And eventually, that's why, historically, the Americans are the first Protestant nation. Kasi, hindi Protestant ang tawag doon sa iba. Yung nasa West. Nasa Europe. Either continental ka, Lutheran ka, or English ka. Pero pagdating sa Amerika, dala ng mga Puritans, yung religion nila, and they started the Protestant nation there. The Americans are Protestant by default. Tayo po mga Pilipino, ano tayo? By default. Ewan ko, hindi ko nga alam kung anong religion natin eh. Pero we claim to be Roman Catholics, pero that's because of colony. We claim to be Protestants because of the Americans. Baka Rizal yan. Alright, so when the Americans began their expansion, tangay-tangay nila yon. Okay? And the Puritans who left England were not alone. The Baptists came in with them. So Presby, dito ko nalagay, Baptist came with them, and the Methodist. So sino pastor yung mga Baptist? Yung mga Baptist, by historic identity, sila yung ayaw sumama sa Church of England, sa pagiging Presbyterian. So umalis sila ng England, nagpuntahan sila ng Amerika, and they planted their own churches. Kaya yung tinatawag na Southern State, Bible Belt, majority of them settled there. Kaya maraming Baptist sa Amerika. Parang it's rare to hear na may Baptist origin ang mga nasa Europe. Kasi it doesn't make sense. Meron, probably in England, or in that Great Britain area, pero yung nasa Europe, parang it doesn't make sense. So, hindi. So, most of it, Baptist nagpuntahan sa Amerika. 1700 to 1800. Lastly, kung saan tayo related sa pagiging unida, mga Metodista. Sino ang nagsimula ng Methodism? Si John Wesley. John Wesley ay Church of England pastor from Britain, pumunta ng Amerika, doon nagsimula ng Methodism. At yung Methodista na churches sa Amerika, pati yung Episcopalian, so Baptist, Presbyterian, Methodist, Baptist,
are all American origins, and those are the churches that influence us until today. So give me a name of a sikat na pastor. John Mack. Ano siya? Si John Piper. Si Paul Washer. Daming Baptist, no? Si Rick Warren. Baptist. Sino ba? Wala nga eh. Lahat ng sikat. Si Joel Austin ay Baptist. Si Swindoll ay Evangelical. Baptist. Wala nga eh, no? So, mabibilang sa kamay ang tunay na Presbyterian dyan at tunay na Reformed Church. Baptist. Alright, so Baptist. Pero yung mga Metodista, ito kasi yung, so, fast forward tayo. Di ba? Ano nangyari noong 1800? 1800. Okay. Kailan pumasok ang mga Amerikano sa Pilipinas? Aba, mali ko. Hindi naman tinuwento yan nung sa eskwelahan. Bago yung mga Hapon. Kailan yung mga Hapon? 1940s. O kailan ang mga Amerikano? Mga ganun nga. Mga 1921. Yung nag-settle sila ng gobyerno nila. Okay, so yung 1900s na lang, just so that, yung tinatawag na Evangelical Union. Yung Evangelical Union. Okay, basang-basa mo, di ba? Yung Evangelical Union. So, ganito po ang nangyari. Historically speaking, and you can confirm this from the old writings of our Presbyterian historians sa Dumaguete, sa Baguio, this is not trade secret. If you read through about it, ang maiintindihan natin ay, pagdating ng mga misyonerong Amerikano, dali na rin ang misyonero nila. At ang kasunduan ay ganito, lahat ng mga Baptist, lahat ng mga Metodista, lahat ng mga Presbitero, magsasama-sama. Pupunta sila dito sa Pilipinas. Magtatanim sila ng sarili-sarili nilang churches. Kasi democratic law eh. Mga Amerikano to eh. So, ang ginawa ng mga Baptist, sabi nila, ayoko na dyan sa Luzon. Masyado nang madami kayo dyan. Pupunta kami sa Visayas. Kaya maraming Baptist sa Visayas. Pag pumunta ka sa Visayas, napakalaki ng chances, Baptist yun. Lalo na kung matagal na yon. Ang sabi ng mga Metodista, ayoko sa masosyal kami. Ayaw namin dyan. Gusto namin yung sa Luzon, pero ayaw na namin sa Manila. Gusto namin sa bandang probinsya. Doon kami sa Norte. Kaya maraming UCCP, maraming United Methodist Churches sa Norte, sa Nueva Ecija, sa Ilocos, kay kay Pastor Romy. Sa bandang doon, napakarami nila doon, malalaki sila doon. Kasi doon sila nagsimula. At ano ang nagpuntang denominasyon dito sa Cavite? Presbitero. Kaya po may flavor tayo ng Presbyterianism. Kasi si Rogers po ay nagsimula. Si James Rogers. So technically, lahat ng mga nagsimulang Unida Churches ay tanim ni James Rogers yan. Lalo na kung nandito yan sa Southern Luzon. Itaga mo sa bato, pag nandito yan sa Southern Luzon, si Rogers lang ang kumana niyan. Okay? Walang iba. Kasi si Rogers dito nagstay. Actually, namatay siya sa Baguio, pero dito siya sa Southern nagstay, nagministry. Si Rogers ay pinili dahil siya ay Native American, pero Spanish speaking. Galing siya sa Brazil. Tama nga naman, it made sense. Okay? Punta siya dito kasi si Rogers ay James Rogers ay technically American pero fluent sa Spanish. And hindi ka magkakaroon ng chance dito to explain. Wala namang nagtatagalog dito na misyonero, tama po ba? So yung Espanyol. Okay.
So si James Rogers ay presbitero. Kaya lang, ang problema, pagdating ng Evangelical Union, sa ko sinulat yun? Oh, anyway. Ayun, Evangelical Union, ang sabi ng mga Filipino churches at ng kanilang mga leaders, actually kasama dito yung history ni na Iglesia ni Cristo, hinimbitahan sila eh. During the 1920s, magsama-sama na lang tayo. So kung may iglesia ni... buti na lang hindi nasama. Pero kung merong Metodista dyan, sumama, pero umalis. Aglipayan. Tama, historically. Although, meron pa bang Aglipay Church dito? Meron, nga. Cavite ito eh. Alright, so yon. So sabi na, sama-sama tayo. Methodist ka, UCCP ka, Presbyterian ka, walang pakialam. Okay lang yan. Basta church ka, Pilipino ka, sama-sama tayo. And technically, that's what the name United came. Kaya UNIDA po yan eh. Unfortunately, nagkahiwa-hiwalay din po yung United na yan. So, pero anyway, kung ano man yung natirang UNIDA ngayon na nakikita nyo, hindi yan ganyan dati, hindi yan marami. Kukunti lang yan, separate movement yan eh. So, yun yung issue. Ang issue is, nagsama-sama sila regardless of their belief. Yun po yung core problem. Kaya po tayo ganito. Kaya po, nandito ngayon, nagsisimba tayo, pumupunta tayo ng church, wala tayong pakialam kung anong paniniwala, kasi ganun natin siya kinalakihan. However, that is not a Reformed church. Gets po? Kasi a Reformed church requires credible profession of faith. In short, to become a member of a Reformed church, you must know what and why you believe. And that is the requirement. Alright, so what... Ano oras na ba? Tapos na pala. Okay. So, medyo maganda naman, at least history yun. So, the moment na nakita natin na, okay, kailangan pala, meron akong kaalaman doon sa aking profesyon. Dapat alam ko kung ano yung sinasabi ko. Hindi pwedeng yung dati kong mindset na basta kinalakihan ko na yan, basta active naman ako dyan, member na ako dyan. No, kailangan matutunan ko siya. Okay, Pastor, okay na yan. Where do we then begin? Saan tayo magsisimula? We have to begin now. Ang problem is nag-chicken and egg. Alam niyo po yung chicken and egg problem? Paborito ko kasi yun eh. Kasi sa Reformed Church, dito ko lang yun na-encounter eh. Kasi pag evangelical ka, lahat doon chicken, walang egg eh. Lahat doon nagsimula na. Dito, hindi. Magsisimula kasi tayo. Ano bang mauna, Pastor? Kailangan ba reformed yung kanilang mga pastor bago maging reformed yung kanilang mga member? Or kailangan member ay reformed, saka magiging reformed yung church? So there are two school of thoughts. The first one is, dapat reform muna yung mga leaders niya. Ang problem doon is, walang reformed na nagsimulang church dito sa Pilipinas na matatawag mong truly reformed except in the 1990s. So, Pastor, yung history ng reform nandito sa 1990s, ano pa lang ngayon, 2025? Ilan na yan? 35 years. Gracious na nga ako dun sa 1990s kasi kinonsider ko pa yung isang Reformed church na hindi naman na naging Reformed in most of its practice. Pero gracious na ako nun. If I consider it strictly, I would say 2010. Ano lang ngayon? 15 years lang ago. Pero kung let's say, hindi nga, give or take, bottom line, napakabata nito. So hindi magsisimula na yung Reformed Church magpa-plan ng other Reformed Church, magpa-plan ng Reformed Church, magiging Reformed Church, ganon. Hindi ganon mangyayari. Magsisimula siya sa membership niya. The congregation must understand what it means to be Reformed and be willing enough to establish the Reformed Church and elect its leaders to become one. So, Pastor, paano magiging Reformed Church with its leaders? Simple lang po yun.
once becomes na ang mga members ay magkaroon ng membership yung church, okay? The members must elect. Para pa ko lang. Yun lang. Bigyan ko na lang. So, sa Acts po, pag may nag-preach ng gospel, yung missionero, let's say si Paul, hindi naman po agad naglagay siya ng leaders doon, di ba? Ano muna nauna? Yung chicken or yung egg? Ang nauna ay... So, nauna muna na may mga nanampalataya. Hindi pwedeng wala. Kasi walang pagkukunan yung leaders. So, kailangan magka-chicken. Pag nagka-chicken na kasi, at sabi ni Pablo, pupunta ako sa ibang lugar. Iiwan ko sa inyo si Timoteo. Iiwan ko sa inyo si Silas. Iiwan ko sa inyo kung sino man. Pero dapat kayo sa mga sarili nyo, matatanda na kayo, alagaan nyo ang isa't isa ha. Mag-elect kayo ng leader. Saka magkaka-leader. So, ang mangyayari po, okay. So, once nagkaroon na ng membership ang church, professing, meaning it is credible. Kasi wag po nating asahan na, hindi, pwede na yung mga pastor na bahala dyan. Hindi po, gawaing tamad po yun eh. Hindi po mangyayari yun. Hindi po mangyayari yun. The congregation must understand its role in the way that the church is being built up. The congregation, once they understood that they need to be reformed in their belief, once they believe that this is what the Bible says, they will begin electing leaders. So, sino-sino po yung leaders ng church? 3 lang. Deaconess. Meron ba? Sabi ni, dagdag mo na, pastor, dagdag mo na para safe. Para safe. Hindi. Minister, elder, deacon. In all practicality sense, since meron ng church, ang unang-unang i-elect, elder. So, pastor, paano yun? Hindi nga namin alam kung sino yung elect namin. You have to believe na iniwan ni Pablo ng tama yung church, na lahat ng sinulat niya, nandoon yung pamantayan ng kung sinong elder dapat ang mamumuno. Tama po ba? Alam nga sasabihin niyo sa akin, hindi pastor, kailangan namin ng mga expert. Kailangan namin yung mga magagaling, yung meron ng napatunayan. Guys, hindi po to corporate world. Wala pong ganun dito. Ang kaya lang patunayan is ito bang taong ito ay naiintindihan at ng church naiintindihan na ang pamantayan ay nasa banal na kasulatan. Nasaan? 2 Timothy, second ba? 2 Timothy, di ba? Okay. 2 Timothy 2 or 3? 2. Titus 3. So nasa pamantayan, nandoon na. O ibig sabihin, one way or the other, the body must discern what the Holy Spirit dictates. Whether or not this person is a member, is an elder or not. Pastor, may elder na kami. Oo nga, de facto nyo ginawa yun eh. Nag-egg kayo eh, hindi kayo nag-chicken. Chicken muna. Then tignan natin sino yung magiging egg. And like I said, we did not exist in a vacuum. One way or the other, may magiging de facto leader talaga ang church. Pero, the congregation must take the responsibility na yung mga elders nila are God-given, qualified leaders and officers of the church. So, ulitin namin yung election. Hindi naman kayo nag-elect. Nag-elect ba kayo? Lalabas hindi. So, sino yung mga leaders nyo? Yun nandyan ah. Yun na nga eh. Yun na nga. You will perpetuate it if you did not understand any qualification na dapat, hindi, tatanggapin na natin kung sino. Next, pagkatapos na may elder na kayo, one way or the other, you have to ordain or install
Saka pa, yung qualification ng pagiging elder, yung character. Pero after that pa, mas mataas pa, na yung minister nyo will be a preacher or the minister of the word and sacrament. Dahil siya ay trained teacher and trained minister. Saka pa, nakita nyo? Saka pa siya. Wala kasi kayo. Kasi doon yung makikita, if ever, na yung pamantayan niya sa elder mababa, then yung magiging pamantayan niya sa pastor, mas magiging mababa. Hindi pwede. Ang sabi ng scripture, double honor, therefore double expectation. Tama ba? He receives double honor eh. And then why the expectation is less, half? Hindi pwede. Double din eh. Kaya siya may double honor eh. And then finally, deacon. Saka pa yung deacon. Kawawa naman kami mga deacon, huli kami. Oo nga, huli kayo eh. Kasi may de facto talaga na nag-move talaga sa church na tumutulong na men, one way or the other, kapag na meron ng men na nagtuturo at merong men na nag-administer, then saka na magkakaroon ng deacon. So, pastor, anong difference between an elder and a minister? The elder rules, meaning siya yung nag-order ng church, but the minister teaches. Eh, pastor, di ba nagtuturo din yung elder? Oo, but nata sa primary function? Eh, pastor, nag-a-assist din naman sa leadership si minister. Oo, nata sa primary again, description or function. They are part of the consistory. They are the leaders of the church. So the elder and the pastor, the minister, are the leader of the church. They must be elected, ordained, and installed. And that's your consistory. Ang consistory are the people, the men who are installed, ordained, and elected para mag-lead sa church. Hindi sila makakapag-lead pag walang congregation. Hindi pwedeng magsimula sa wala. Okay? So dapat meron. Alright. And then once nakasama na, yung deacon, ang tawag na sa kanila ay council. Presidente ng kalalakihan. Wala dito. Wala rin presidente ang kababaihan dito. Wala din. Eh, pastor, yan lang? Okay. At the end of the day, ang result is this. Sapat ba to para tumakbo ang church? Ito ba ang sinabi ng scripture na gagalaw ang church kahit anong mangyari? Hindi ba ito yung parang barest minimum lang para tumakbo ang church? No. If this is what the church, what the scripture says to be what God says, we cannot go beyond. Hindi natin pwedeng dagdagan, hindi natin pwedeng bawasan. Saan ba sinabi yon? Sa Revelation 22. So, hindi pwede yon. Okay? So, yan lang siya. Okay. And lastly, siya daw magiging elder ng church. Okay. So, then it begs the question. So, pastor, if this is a Christocracy, if Christ rules and reigns in His church, present siya, and He does it with His men, okay? Where does then the authority lies? Is it between the council or the classes or the synod? Pastor, ano yung classes at synod? There is a group of men wherein they would congregate among themselves as members of their own consistories, and then representing their church, they gather as a classes. So ang hierarchy, ang grouping is consistory, this is your local church. Then meron kang classes, which is groups of consistories. Hindi. And then, hindi nga synod, hindi General Assembly. Hindi siya classes eh. So this is also groups of consistories. Okay. So,
It's always a question of nasaan ba ang authority? Of course, na kay Kristo, pero sino ang magpa-facilitate nung authority? Nasa classes ba o nasa synod? Ang immediate na answer sa ating confessional standard is wala sa classes, wala sa synod, nasa consistory. Everything has to start from here. And hindi ito makakapagsimula kapag wala yung congregation kasi ang mangyayari po noon, mag-chicken and egg eh. Okay? So, ang mangyayari, not unless kayo ay galing sa ibang Reformed Church, dinala kayo dito, then you can already form a consistory. Hindi ganun ang story ng karamihan sa nagre-reform na church. Nagsisimula sila from ground up. So, you have to begin from somewhere. And the somewhere would be the formation of your consistory that composes an elected elders and a minister that has been ordained and installed, then finally a deacon as it progress para makasama na po doon sa council. And once you have this, then definitely you have to be member of a classis. So Pastor, what's the difference between a classis and a synod? Ang tawag po doon is greater assembly, not because it's great or greater in power, but rather greater lang in number. Mas madami lang. So ang idea is, hindi magpapa-adapt kami sa ibang church para sila mag-aalaga sa amin. Ang sagot ko sa inyo, so magpapaalaga pa kayo. Big sabihin, yun yung idea. Then nasaan yung authority ng consistory, nasaan yung governing power ng spirit dun sa local church? Wala. Kailangan merong external? Hindi. Nandito sa consistory. Once it's formed, the blessing of our Lord is there because yun ang tawag natin doon is permanent body. The rest, while greater assembly, are temporary body. Actually, after some time, pag tinawag na magkakaroon ng classes, kinabukasan, wala na yung kapangyarihan. Kasi classes lang yan. Synod yung susunod, and usually, depende sa case, kung ano man yung kailangan gawin, fino-form yan. Pero what makes a Reformed church reformed is because of the existence of their consistory. O, wala na. Hindi nyo na ako kinaya, no? Kaya pa? O, isang oras lang din naman yon. Okay. So, siguro, I'll answer question as we go kung meron kayong clarity. Pero na-summarize na natin lahat. From credibility ng faith, ng profession, yung history natin, dinaanan na natin lahat. Paano tayo nakarating hanggang dito? And may bibigay sa inyong manual. Yung manual na yun contains yung mga questions and yung materials natin. Nandun din yung church history nyo kasi pinagawa po natin para malaman namin kung paano kayo naging, hindi kayo naman kasi kayo putok sa buho, di ba? Hindi kayo galing sa wala. So kung ano man yung pinanggalingan. And finally, para po ma-determine. And yun po yung church history nyo. And then you begin from there. Okay. Any question? So, magandang hapon po sa ating lahat. Tatapos na yung ating lesson 1. Sabi nga ni Pastor Lance, ito yung pinakamadali. Ito yung Kaya lang natin paano natin tatawagin ang ating sarili bilang isang Reformed Church. Ano kailangan para maging isang Reformed Church. I think, sa lahat ng pinaliwanag, nandoon naman tayo sa tamang direksyon to be a Reformed Church. Kaya nga lang, sinasabi niya na tayo mag-e-elect ng ating mga leaders. Yun po ay isasagawa natin pagkatapos ng ating membership class. Kaya, kailangan makapasa kayo. Kasi, pag hindi kayo nakapasa, wala pa rin tayong maituturing na credible professor o credible na professor of faith o credible na miyembro ng church nito. So, yun ang unang establish. Kailangan makapag-establish tayo ng isang kongregasyon ng Reform na pananampalataya na pare-pareho tayo na intindihan natin kung ano tayo bilang isang church na Reform. Saka pa lamang tayo magtatalaga o mag-elect ng ating elders. So, gagawin po natin yan later.
So, kung meron po kayong tanong, hanggang ganado pa si Pastor Nas. Oo nga, akala ko. May power pa ba? Oo, meron pa. May power pa. Kala ko nga. Pwede po kayo magtanong. Sabi ko nga kanina, kapag hindi nagtanong, hindi naiintindihan. Kasi, di ba, kailangan magtanong. Ah. Ikaw tatanong ka. Mabuti pa bata mo tatanong. Ito ang ating elder later. Ayun. I-honor ba yung church membership ko from... Ito to. I-honor mo ba yung church membership ko from Kainta? Isa lang mic natin. Ano? So, ang rule ng Reformed churches, kung galing ka sa isang Reformed church, kailangan endorse ka ng Reformed church na yon para mag-transfer yung membership mo. And since yung governance ng Reformed church is ina-assume na ina-assume na reform practice yung ginagawa ng church na yon, magkakaintindihan. So, yes ang tanong. Sagot. Yes. Ako unang member. The moment na mag-transfer yung membership, it's primarily because of the endorsement of the elders. So, kasi may elder doon, di ba? Yung dito ang mahirap kasi wala pa eh. Merong letter ang kanta para sa transfer ng kanyang membership. Ako, bali personally, sa akin, as family, tina-transfer yung membership ko from Imos to Cornerstone. So, kung saan man ako member ngayon, dapat i-transfer. Ganun lang. Yun. So, say na. Sa akin na. Ngayon, magandang, kung lahat ng sa iyo ay dati nang nasa Reformed Church at gusto niyo mag-transfer dito, automatic yung membership niyo roon, mag-ano na kayo. Magre-request ng transfer. At papasa rito. Pero kailangan may letter yan galing doon sa dati yung church. Sa consistory na dating Sa church. consistory na. Hindi naman kulto yon, di ba? De joke lang. Hindi nga, kaya nga. Yun nga. So, alam mo yun. Hindi exactly. So, ganun yung tanungan. Kung galing sa Presbyterian na Pilipinas. Kung let's say Presbyterian siya, ang suggestion ko na lang is i-formalize pa rin. Kasi kahit pa paano, dapat kung meron mang consistory doon, dapat meron silang capacity to endorse ka. Okay. Si Jefferson pala hindi ko para sa pa. Sige po. Diba sabi nyo kanina, baptize ka, diba baptize ka meron sa mga galingan natin. Correct po. Tapos, kailangan lang pagdating ng membership. Credit po ba yung baptismo doon sa pinanggalingan? Okay. So, yun po yung madalas kasi na misunderstanding na nakatie-in po yung baptism sa membership. Kumbaga, na-condition po yung isip natin na magpapamember ako pag nabaptize ako dito. Ang sagot ko po doon, hindi po kayo baptist. Ang baptist po ganoon. Ang worst pa nga is evangelical eh. Kada na lang yata nagpa-member ka, nagpabautismo ka. Hindi mo kailangan magpabautismo. Ang sinasabi lang po doon is, yung baptism na yon ng tubig na meron ka noong nakaraan, since nabaptize ka na, hindi ka na kailangan baptize dito. As long as you understand na yung membership mo dito is not tied in doon sa baptism mo. Okay. Ako po, nabautismohan na nung bata. Hindi niyo na po ako kailangan bautismohan. Related. Para sa impormasyon ng lahat, related daw sa tinanong ni Immerse. So, after ng membership class, are we all required to profess the faith? Okay. So, ang requirement sa credibility ng profession is that you'll be able to profess it. One, by examination. Second, by public confession. Yung examination is, syempre may intensive study. Tuturuan kayo. Para nga naman, maging credible, alam nyo, tuturuan kayo. Afterwards, e-examinin kayo. Nino? Ng mga standing leaders nyo kasi walang magagawa eh. So, interviewin kayo, tatanungin kayo to check if credible ba yung profession. Pwede ba akong bumaksak doon? Hindi, I think eh. Kung tama naman yung... kung hindi mo talaga alam eh, paano gagawin mo? Knowledge eh, di ba? Oo, knowledge eh.
So hindi mo alam, o di fine, di ganun talaga. Hindi naman ibig sabihin na ididisiplina ka, tatanggalin ka sa church. Hindi lang credible, kailangan ulitin. So afterwards, nag-examine, okay, pumasa, then everyone will have to make a public profession of faith. Part yun ng liturgy ng church, may form yun, backed up by the people who interviewed you, di ba? Para may credibility, may check and balance. And then someone will perform the profession of faith sa service. Alam ko, pag in-interview, di ba, tapos na ka sa membership, i-interview nyo. Correct. Tatanong niyo po ba kung naintindihan namin yung baptismal namin sa pinanggalingan? Itatanong ko bakit ka nagpabaptize? Itatanong po yun, isa sa mga tanong po yun, isa lang. Paano ko bakit? Opo, isa lang po yun. Pero sa dami po nung tanong kanina, hindi po lang sure ako na yun ang tanong. Wala kilala ko sa Wala. Ang itatanong sa atin dito ay yung unless natin susunod. Oo, di ba? Nilinaw ko lang ko. Oo, tama. Sabi niyo, hindi na kailangan i-baptize pag nabaptize sa pinanggalingan. Correct. Yun po. So may tanong pa po. Ay, si Maribel, ang ating dalagang Pilipina. Hello. Good afternoon po, Pastor. Regarding po sa qualification po ng Minister of the Word Bonds and Elder po, di ba po, according po sa Timothy 3, that one of the requirements po is they are a husband of one wife. I found out